Welcome back to my channel, Romeo Boulder. Atin pong tunghayan, ano, ang aerial footage. Aerial photo reveal widespread destruction in Cebu after Typhoon Tino. Ito pong nakakalungkot na pangitain na naman. Aerial photos reveal widespread destruction in Cebu after Typhoon Tino. Aerial images captured on Wednesday show wrecked properties in flooded communities in Talisay, Cebu, following the devastating impact of typhoon. According to Pagasa 8 a.m. weather update, the typhoon has accelerated and is now located over the coastal water of El Nido, Palawan. Meanwhile, the death toll in Cebu has risen to marami-rami po 51 based on the data from the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office PDRRMO as of Tuesday. Rescue and recovery continue as authorities work to assist affected families assess the full extent of the damage. Okay. Sa harap po ng larawang ito, mga bahay na wasak, mga buhay na nawasak, hindi na sapat ang salita. Ang Typhoon Tino ay hindi lamang bagyo. Ha? Ito ay pagsubok sa ating pagkakaisa sa ating kakayahang tumindig muli sa Cebu kung saan dati may Dolomite Beach. Ha? Ngayon, may mga aerial photos na nagpapakita ng malawakang pagkasira mga kabahayan, paaralan at kabuhayan lahat ay nawasak sa loob ng ilang oras. Ngunit sa gitna ng dusa, may liwanag. Hmm? Mga kamay na nagtutulungan, mga puso na hindi sumuko. Hindi ito oras ng sisihan, hindi ito oras ng politika. Ito'y oras ng pagkilos. Una, tulungan natin ang mga nasalanta sa pamamagitan ng donasyon, voluntaryo o simpleng pagbabahagi ng tamang impormasyon. Pangalawa, pakinggan natin ang agham. Ang climate change ay hindi teorya. Ito'y realidad na humahampas sa ating mga pintuan. Pangatlo, buuin natin ang mas matibay na Cebu. Mga bahay na hindi madaling wasakin, mga komunidad na hindi na handa sa sakuna. Ano po? Mga kaibigan, ang Cebu na nakikita natin sa larawan ay Cebu na babangon dahil ang Sugbuanon ay hindi natatalo ng bagyo. Tinatayo natin ang bukas gamit ang ating mga kamay, gamit ang ating pag-asa. Ano po? Itong sa kabila ng may flood control dito sa Cebu na nagkakahalaga ng 26 point something billion at ayon po yan kay Governor Baricuatro, nagtataka po siya bakit ganito ang nangyari na umapaw ang tubig ay umapaw ang ilog. Ano? Kaya po ganito ang nangyari sa mga komunidad na wasak ng tubig baha ang kanilang mga bahay. Bakit po nangyari ito?
sa kabila ng may mga flood control project na itinayo rito noon pa pong 2019 ayon po sa report. Ito po ang nakakapagtaka. Sana kung babahayin man ito, hindi po ganito kalala. Kasi nga po, may flood control project dito ang pamahalaan na pinunduhan ng bilyong-bilyong peso. At alam niyo na kung bakit. Ano po? Ano kaya ang nangyari sa flood control? Yan po ang matagal, yan po ang isang katanungang iiwan ko po sa inyo, mga Cebuano. Ano po? Ako po ay nalulungkot, nakikiramay sa mga kababayan nating nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng mga sisilungan dahil sa bagyong Tino na hindi naman po natin kagustuhan. Nakakalungkot nga lang dahil may mga nasawi. Okay? Ano po ang inyong opinion? Hanggang dito na lamang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe at share. No? Salamat po sa panunood. Huwag niyo pong kalimutan ang ating next video. Mabuhay po kayo at maraming salamat.